umaga. Yan. At syempre, yan, may biscuit ang mga bata. You sit there. Come on. Sit. This for Papa. This for Dada. And this for Tonton. You take your tip. At yun guys, meron akong kukwento sa inyo. This one. Yamaha? Eh. From Facebook? Oo. May kwento ako sa inyo guys kasi anak don't put your Papa, spoon nga, Papa. Gusto ko lang i-share sa inyo yung napagkwentuhan namin ni Asis kagabi. Kasi dito sa Nepal, naniniwala din pala sila guys sa mga kaluluwa. Ganun. So kaya daw 13 days yung pagluluksa dito kasi 13 days din daw siya na iikot bahay sa mga kamag-anak niya. Ganun. Parang magpaparamdam tapos parang pagpapaalam niya. Ganon yung kwento ni Asis. Ngayon, nung isang araw, meron silang ginawa na, what do you call that one? The one you said in the sopa? May ginawa sila na testing kung dadalaw daw ba siya. Ngayon na ginawa nila, naglagay sila ng abo sa may bilao. Di ko alam kung anong abo yung ginamit nila. Siguro yung napagsunugan ng mga damo-damo. Ay, ng mga dahon-dahon. Naglagay sila doon ng napagsunugan. Tapos, nag-offer daw sila ng alak. What else? Mot. What else? Water. Rice. Ganon. Basta may mga, And have the little light. Ganon. Basta may mga in-offer sila doon. Tapos, tinakpan nila. Tapos inilagay nila doon kung saan siya natutulog. Tapos sinarado daw ang mga pintuan para makita nga daw nila kinaumagahan kung nandun siya, kung dadalaw siya. So nung umaga na, nung buksan na nila, meron daw footprints. May footprints doon na bumakat. So naniniwala sila na dumalaw siya nung gabi na yun. Na andun siya, na ininom niya yung in-offer sa kanya, something na ganun ba. Sabi ko naman kay Asis, baka naman may pumasok kasi yun ang paniniwala nila. So para ma-maintain yung paniniwala nyo, sabi ko kay Asis, baka naman may pumasok doon. Sabi ko para maglagay ng footprint. Sabi niya, imposible. Sabi niya, walang maglalakas daw ng loob na gagawin yun. Kasi nga, parang testing nila kapag dumadalaw. Tapos, sabi ni Asis, nung isang gabi din daw, naramdaman daw yung anak niyang bunso, si Kalpana nga, na alam niyo yung higaan dito na yung ginagawa ni Ama noon, yung gawa siya sa basta ganoon, para siyang banig dito guys, yung pinakabanig dito, narinig daw niya na parang ipinagpag yung tunog na pag ipinagpag mo yun, matunog kasi na may ganun na tunog kasi siya. So naano sila na nagpaparamdam yung yung tatay nila ganyan. Tapos kwento ni Asis, nung mga 8 years ago, namatay yung uncle niya na isa, high blood din. Ito yung malaking bahay dito sa likod namin, yung tatay. Tapos kwento ni Asis, no, nagparamdam din doon. Alam niyo yung tunog daw nung tsinelas na naglalakad? Ganun daw yung tunog. Sabi nga ni Asis, that time daw, takot na takot daw siya, kaya ang ginawa daw niya, nagsinigawan daw nga niya na, sabi niya, bakit ka ngayon nagpaparamdam? Ganito, ganyan. Then after nun, wala na daw, hindi na daw nagparamdam. So, sabi ko naman, talaga? So, naniniwala sila ng ganun. Sabi niya, kagaya namin may mga bata daw, hindi daw nagagawin yun kasi alam niya na may mga bata. So, pupunta lang daw siya dun sa mga malalapit, magpaparamdam lang daw siya sa mga walang bata kasi kapag may bata nga, baka daw kasi matakot na ganyan. Sabi ko naman kay Asis, pagparamdam na siya dito sa bahay, sabi ko. Kasi yung unang araw, papayitik nga itong explain dati. Kasi ganito guys, ang nangyari. Araw. Nung unang araw na inuwi siya dito, nagkaroon lang ng konting seremonyas, tapos dinala na siya sa debgat, di ba, para sunugin. Kinaumagahan, dito sa bahay, yung tapang na pabango.
Papa, what do you call for that one? The one for, ano? Yung stick na sinusunog nila, guys. Good. Na pang ano. Yun yung amoy, napakalakas ng amoy nun. Sabi ko kay Asis, sino yung, as in buong bahay talaga na ano niya, na cover niya yung amoy, napakalakas. Eh yung amoy na yun, naamoy ko lang doon. Kasi nga doon sa insenso na ginamit nila. Sabi ko, bakit ang lakas naman? Sabi ko, Asis, sabi ko, naamoy mo ba yung pabango na yun? Pabango pa yung binanggit ko kay Asis. Ang tapang naman ng pabango na yun, sinong nagwisik ng pabango? Sabi ko. Sabi nitong isa, anong pabango? Wala akong naamoy, sabi niya. Pero ako, amoy na amoy ko talaga. So, inignore ko yon. Kasi sabi ko, ano kaya yung pabango na yun? Kasi sobrang lakas talaga ng pabango na yun, guys. Di ba kahapon pumunta kami doon? Kaya sabi ko kay Asis, after ko naamoy yun, nung araw na yun, hindi ko na siya naamoy until kahapon ng umaga. Kasi kahapon ng umaga, nung pumunta ako doon, naamoy ko ulit yung amoy na yun. At yun nga, yung mahabang isik na sinusunog pang ganun nila, pag nagpupudya. You know the Chinese people doing? Oo, yun. That's called the what? Yun talaga ang, kaya sabi ko kay Asis, alam mo ba na siguro nung araw na yun, sabi ko sa kanya, hindi ko na yun naamoy ko na lang yung kahapon nung pumunta nga kami doon, nung umaga. Sarah. Kaya sabi ko kay Asis, dumalaw na siya dito sa bahay. Sabi niya, sa'yo lang, sabi niya kasi that time, sabi niya wala naman talaga akong naamoy. Sa akin, ang lakas ng amoy, guys. Sabi ko talaga kay Asis, ang lakas ng pabango. Amoy na amoy ko talaga, cover niya buong bahay. So, sobrang bango. Pero every time na tinasabi ko kay Asis na ano yung pabango na yun, Asis, ang lakas. Sabi naman nitong isa, wala daw siya naamoy. So, ako lang yung nakaamoy nung araw na yun. Kaya sabi ni Asis, sa akin lang siya nagparamdam daw. Sabi niya, Asis, ano daw, baka daw pagpapaalam niya. Sabi niya, naniniwala din sila sa ganun, guys. Mga daray, naniniwala din sila doon. Kaya yun, gusto ko lang din i-share sa inyo kasi 'di ba sa atin naniniwala din na yung kaluluwa ay gumagala, ganyan. At saka may experience ang mama ko din dati. Nung namatay yung nung tatay ni mama, si mama ko dati nasa Singapore siya. So ang nag-alaga lang doon si papang ko, tapos kami ang kasama sa bahay. After 1 year siguro umuwi ang mama ko, ganyan. Tapos yun, naramdaman din niya yung lolo ko na rinig daw niya na something na umungol siya kung saan yung higaan, kung saan din siya namatay. So ang ginawa din ng mama ko, pinagpag din niya yung higaan na ganyan. Kama. Pinagpag din niya na ganyan yung kama. Tapos since noon hindi na rin daw nagparamdam, wala na rin daw narinig ang mama ko, wala na rin siyang naramdaman. Mga ganung kwento ba? No spray. Ha? Papa spray Laura spray. Sabi ni Asis, ano daw? Sabi niya, dito, totoo yun, sabi niya. Nagpaparamdam siya, parang papaano siya, nagpapaalam sa mga kamag-anak. So, after ng 13 days, sabi niya, after ng 13 days daw at napag-usapan ng pamilya na doon natatapusin, sabi niya, hindi na siya maglilibot na ganyan. Pero kung tatapusin hanggang tihar, kasi yung tihar nila dito, guys, yun yung time naman ng araw ng mga patay ng mga daray, doon sila nagpupudya, at doon sila very strong. The medicine, nag-spray ng ng palay. Ang tapak. Hanggang tihar, kasi yung tihar yun yung araw ng mga patay. Tapos, yun yung magpupudya, mag-aalay ng black rooster, no? Yung black rooster, yung tatanggalin yung ulo, yun yung pupudyahan doon sa room. Sabi ko nga kay Asis, sino ngayon yung magpupudya? Kasi 3 yung bahay dito na nagpupudya ng ganon. Yung si tulbaba namin na namatay, at saka yung isang tulbaba namin na pangalawa, at saka yung isa bahay dito. So baka yung pangatlong tulbaba ang gagawa, o di kaya yung yung pang 1, 2, 3, yung pang-4 na tulbaba siguro. Kasi ang tulbaba naman namin hindi nagpupudya. Why? You will cook today? What? There's a lot of plastic glass. Need that one because every time coming to give the tea. May mga bisita na dadating. Oo, yung Tea, magbibigay ng Roxy. tea, ng alak, ganun, sa mga pupunta makikilaman. Kaya kwentuhan namin kagabi ni Asis. Sabi ni Asis, kaya hindi ko sinasabi sa'yo kasi baka matakot ka, sabi niya.
Pinagkwentuhan namin. Tapos, biglang may kumaluskos sa likod ng bahay. Dito sa may kusina namin dito sa likod, yung planggana namin, tumunog. Yung plangganang plastic ha. Tumunog siya. Sabi ni Asis, baka daw malaking daga. Sabi ko, Asis, narinig mo yun. Narinig mo yun. Kaya sabi niya sa akin, kaya ayaw kong nagkukwento sa'yo eh. Sabi niya. Kasi baka matakot ka, sabi niya. Ang lakas parang binuhat ba yung planggana dyan sa likod. Sabi ni Asis, baka daw malaking baka daw malaking, alam niyo yung malalaking daga, may malalaking daga dito kasi sa amin eh. Baka nga yun, pumasok, lumusot siya dun sa may butas kung saan pinapadaan yung hose. Ayun, sinare ko lang. Naniniwala din pala sila sa mga ganun na kaluluwa na umiikot. Kape tayo guys. IT pala tayo. At tayo'y maglilinis at magluluto ng ating agahan mamaya.